Okay, punta na po tayo dito sa isa pang balita sa mga tulpo, 'no. Alam niyo po, tama naman na sikat sila, 'no. Tama rin naman na may natutulungan yung mga tulpo. Mag-ingat ka boy, malapit ka na ano, malapit na akong ano, Rolando Davis. Una, hindi na ako boy, mama na ako. Ikalawa, saan ako malapit? Pinagbabantaan mo ba ako? Sanay na kami sa banta-banta. Tigil-tigilan niyo. Huwag niyong tanggalin, hayaan niyong manakit yung ano niya, kalooban. Okay, thank you, sa pagmukha ba akong ano, schoolboy complexion ba ako? Sumasakit tuloy yung tahi ko, eh. Okay, malapit na ako maging milyonaryo. Thank you very much. Yung mga banta-banta niyo na yan, sa mga bobo lang yan, ha? Bobo ka ba? Okay, punta na po tayo. Wag na nating patulan 'yan at nakakaawa. Siguro, ngayon 'yan ano mo ginagawa niyan, amuyin mo muna puwet mo, hoy. Habang ba nagsasalita ako may ginagawa ka. Punta na tayo rito sa, mga tulpo. Pansyata ng tulpo 'yan. Alam niyo po, tama naman na yung mga tulpo may natulungan mga maliliit na tao, parang mga DCRH nung araw na, operation tulong, 'di ba? Mga hindi napasuweldo, biglang napapasuweldo, 'no? Yung mga, may usapin sa hindi nabigyan ng overtime, mabibigyan. Yung mga hindi nagsusustento, hindi pa rin nasusustento, 'di ba? 'Yan. Kaya, sumikat po sila, 'no, lahat ng tulpo. Meron na tayong, meron na tayong senador, meron pang 2 tumatakbong senador. Ang tanong po, bilang senador, 'no, at bilang mga kandidatong senador, ano ang posisyon niyo sa malalaking issue? 'Di po ba? Malalaking issue po 'to, buy scam. Dehin bokiki kayo. Ikaw, Rapi Tulfo, senador ka ng Pilipinas. Wala kang sasabihin sa bahagi kayo. Bahagi yung Senado, ng, buy scam. Wala kang sasabihin man lang. Dehin bokiki ka. Ang laki pong issue yan. Lahat ng mamamayang Pilipino mayroong say. Alam na, lantad na, naghuhugas kamay na nga yung palasyo. Naghuhugas kamay na nga si Bersamin na hindi sila may kasalanan yan. Putok na putok. Kung yung malalaking balita, kung yung mga malalaking balita, wala kayong say na nakakaapekto, saan pa kayo meron say? Di ba? Alam niyo yung mga senador, dito natin inaasahan sa mga nakakaapekto sa buong, regardless kung ikaw ay makakakampi ka dyan, payag ka. Buti pa si Drillo, no? Retirado na. Aray ko, sumasakit yung tahi ko. Dahan-dahan lang. Hindi po ubra na senador kayo. Alam nyo katangian ng lahat ng senador ni Marcos? Si Lacson lang naririnig natin nagsasalita, eh. Kung wala po kayong kakayahang magsalita tungkol sa buy scam, wala po kayong karapatang tumakbo man lang na senador. Paano kung manalo kayo? Hahayaan nyo lang yung mga ganitong issue?
Wag lang po yung mga tulpo, pero lalong-lalo na yung mga tulpo kasi number 1, ang tataas. Ang tataas ng nila sa survey, yung 2 tulpong tumatakbo. Etong tulpo na 'to, yung senador an siyang, number 2 lagi kay VP Sara pagdating sa presidential survey, 'no? Ang tataas ninyo, bilib na bilib sa inyo yung mga Pilipino. Pero ang tanong, kung kailan nila kinakailangan na kayo ay pumosisyon, kung kailan kinakailangan ng mga Pilipino na ipagtanggol nyo sila, wala na pong ibang pagtatanggol sa mga Pilipino kundi itong budget na 'to. Trilyon po pinag-uusapan natin, 'no? Kung kayo po ay hindi dehin bokiki dito, wala na po kayong kikibuin na iba pa mas malaki pa rito. Ito na po ang pinakamalaking issue dahil trilyon pong budget ang pinag-uusapan dito. Mahirap po 'yan. Yung 2 kandidatong tulpo walang sinabi. Ano po mangyayari? Ang pagtahimik po, isa lang po ang kahulugan ng pananahimik. Ha? Ang kahulugan po ng pananahimik, sumasang-ayon kayo sa naganap na buy scam. Ang pananahimik po ay hindi po neutrality. Sa ganito pong pagkakataon, niloloko yung taong bayan, may malaking issue, hindi po pwedeng maging neutral dito. Dapat bumakbak kayo. Laging second si Rapi Tulfo sa presidente. Tapos sa mga ganitong issue, walang sinabi. Ang dami na po naming issue na pinalampas. Ito po lahat ng mamamayan nagsasalita. Miski yung mga press people na dating pabor yan lahat, hinahabol si Kimbo. Speaking of Kimbo nga pala, Kimbo, kaya ka hindi nakipag-uusap sa press dahil rush daw, may rush siya di ba? Hindi natin alam kung natatay siya, okay naman yun. Alam nga naman makipag-usap siya na natatay. Pagkatapos mong tinakbuhan yung mga press, sila Joseph Moron at iba pa, kailan ka magpapapress con? Ibabalik ko lang sa inyo yung ginawa nyo kay ha? Ibabalik ko lang sa inyo yung ginawa nito ni nyo. Kayo din mismo, kayo Kimbo, ikaw mismo. Pinagpapaliwanag ninyo si VP Sara na confidential fund. Kahit confidential. Bakit ayaw nyo magpaliwanag rito? Hindi naman to confidential. Ibabalik ko sa inyo, transparency. Asan ang transparency? Kaya wala po yan. Kayong mga tulpo kayo, hindi na kayo nararapat. Ikaw, Kimbo, magpaliwanag ka. Okay, punta na po tayo rito sa TRICOM na to. Bumuo na naman ang TRICOM. Ang pinag-iinitan nila, anak, lalabas si Liet. Anak, mahal ikaw na nga. Okay. Ito po, may TRICOM naman sila ngayon. 3 komite na naman ang mag-iimbestiga sa mga vlogger. Una, fake yung sa interview nito ni Dan Google Fernandez, sinasabi niya, eto PTV4 to sa isang panayam ngayon Lunes, iginiit ni House Committee on Public
Order and Safety Chair Dan Fernandez na dapat nang maparusahan ang trolls at mga nagpapakalat ng fake news sa social media. Okay. Anong masasabi mo dyan, Badong? Dapat na raw maparusahan. Walang problema. Yung mga trolls at nagpapakalat ng fake news. Kaya lang, unang tanong, sino magsasabi kung fake news o hindi? Kayo? Paano ba kayo mag-determine ng fake news? Paano kayo nagde-determine ng pagsisinungaling? Muna. Di ba, hinahalaan nyo lang? Pag meron kayong testigo, sa tingin ko nagsisinungaling ka. Ganun na mga dialogue ninyo eh. Naririnig namin nung sa Quadcom, pati doon sa isang committee, yung nakasalang si BP Sara, pag kayo nag-determine, kayo na mismo, yung tinatanong nyo, inaakusahan nyo nagsisinungaling. Ngayon, paano namin matitiyak? Sino ang magde-determine ng fake news at hindi? Kayo? Maraming instances na hindi naman accurate yung pagbibintang nyo na nagsisinungaling. Ilan na ang inyong napakontempt? Ilan sa mga napakontempt nyo ang natuluyan na mapakulong? Ito lang kayo lang yung nagsimula yung Quadcom. Ilan sa pinakontempt nyo yung yung napatunayan nagkasala at nakakulong ngayon? Si Garma, laya na. Si Wilkins, laya na. Sino pa na-contempt nila? Etong bata ni si Kasiong, laya na. Sino sa mga pinakontempt ninyo ang nakakulong pa ngayon dahil napatunayan na sila ay may kasalanan? Yun po kasi yun eh. Ang sinabi ni Marcoleta, ang problema sa Quadcom, hindi sila mga abogado, yung mga chairman. Bakit po kinakailangan? Kanina nakikinig ako. Nakikinig ako kay Attorney Jimmy Bondok. Napaka-practical nung sinasabi niya. Sabi ni Attorney Jimmy Bondok, ako abogado. Marunong na ako magtanggol ng aking kliyente. Di naman gantong-ganto, pero yung gist ng sinasabi niya. Kasi pinag-aralan namin yan. Nakapasa ako, pwede na ako magtanggol ng akusado. O pwede na ako magtanggol ng mamamayan. Pero, hindi pa ako pwedeng judge. Kahit na nag-aral ako sa batas, kahit na pumasa pa ako ng bar. Kinakailangan, hindi pa ako qualified na maging judge. Ganon kahigpit para ka maging huwes. Para ka magsabi kung ang isang tao ay may kasalanan o walang kasalanan. Tanong, lalo na sigurong mas mahirap sa isang tao na hindi nag-aral ng law. Di ba? Para niya malaman kung ang tao na to ay nagsisinungaling o hindi. Natatandaan ko po, the great Senator Miriam Defensor Santiago. No? Magalangin po sila sa procedures of law. Dahil dati siyang judge. Ibig sabihin, hindi lang po siya simpleng attorney. At ang malupit pa kay Miriam, nagtuturo siya ng law sa College of Law ng UP. At karamihan ng mga kanyang nakakaharap, mga estudyante niya. Sinisita niya nga sa Senado. Nung ako ay yung professor sa law, ano natutunan mo sa akin? Yan ba natutunan mo sa akin? May karapatan sila, pero never ko sila narinig na bastusin yung mga at akusahan yung kanilang mga iniimbestigahan at ipakontempt ng ipakontempt.
Kung sino pa yung mga hindi abogado, no? Siya pa yung mga mahihilig magpa-contempt. O, babalik ko sa inyo yung tanong. Ilan sa pinakontempt ninyo ang nakakulong dahil sa napatunayan nagkasala? Sino ngayon at saka resource person yung mga pinakukulong nyo? Alam nyo ba ibig sabihin ng resource person ayon kay Marcoleta? Yan ang tutulong sa inyo para gumawa ng batas. Dalawasin ko kung ipa-contempt nyo yung ano yung mga resource person. Okay. Etong sinasabi mo ngayon. Sang-ayon ako sa iyo dito. Ayan, no? Giniit ni House Committee on Public Order and Safety Chair Dan Fernandez na dapat nang maparusahan ang trolls at nagpapakalat ng fake news sa social media. Tama lang yan na parusahan. Ang tanong, parusahan pala eh. Paano ba mapaparusahan yung isang taong nagkasala sa batas? Mapaparusahan lang po sila pag sinabi ng korte na parusahan. Ang tanong, korte ba kayo? Kayo ba sa House of Representatives ay korte? Hindi naman pala eh. Kailan lang po pwedeng parusahan ang mga vlogger? Ano po ang makukumit na kaso ng mga vlogger? Meron na po tayong batas eh, di ba? Cyber libel. Kung gusto nyo palang maparusahan, kasi hindi niya naman sinabi hindi niya naman sinabi kinakailangan na nating makagawa ng batas. Ang sinabi niya, dapat nang maparusahan ng trolls. Hindi po kayo magpaparusa. Kung ang purpose po ninyo ng pagkokondak ng inyong investigation in aid of legislation ay maparusahan yung mga vlogger, hindi po kayo judge. Opo, marami na po nagsasabi na hindi kayo ang judge. Ano sabi ni Marcoleta? Hindi naman mga huwes, pero pumupormang parang mga huwes. O mag-likes lang po kayo, walang bayad yan likes. Yan yung problema. Gusto nyo palang parusahan, dapat hindi kayo mag-iimbestiga. Kasi, paano nyo tatawagin trolls yung vloggers? Ito baka hindi alam ni Dan Fernandez yung meaning ng trolls eh. Yung trolls po, hindi po yan mga tao. Nakakita na ako niyan eh. Isang tao, ino-operate niya, maraming cellphone, maraming computer, isang tao, yun po yun. Kaya po siya tinawag na trolls. Pag tao na po, hindi na po kami trolls. Vloggers na po kami. Yung troll farm na tinatawag, isang tao, magko-comment siya, magpo-post siya, makakapag-post siya, hindi lang ng isa-isa. Isang tao, makakapag-post siya ng sa gamit ng isang daan. Yan po yung trolls. At marami na po nahuhuli niyan, di ba? Based sa India. Mga panahon ni Lenny. Paano niyo imbitahan yung mga trolls? Mahirap pong patunayan yan kasi isang tao yan. Tapos, hindi. Ganito po yung trolls. Ako halimbawa, si Badong. Tapos meron akong computer, 500 na computer. Nagko-comment ako, nagpo-post ako, sa post ko, ako rin na nagko-comment sa post ko para magmukha. Ganito po yung trabaho ng trolls eh. Para magmukha na maraming engagement yung post.
Alam niyo 'yun? Talagang dapat niyong ipakulong yung mga 'yun. Pero wala na kaming tiwala sa inyo, eh. Dito pala nagbabanta ka na, oh. Dapat maparusahan ang trolls at nagpapakalat ng fake news. Korte ka ba? Bakit uusigin niyo yung mga vloggers? Hindi naman kayo korte, 'di ba? Ipaubaya niyo sa korte 'yan. Kung gusto niyo makulong yung mga vlogger na nagpe-fake news, sampahan ninyo ng reklamo. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.